Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang huling bahagi ng akdang Ang Alaga, isinalin sa Filipino ni Professor Magdalena O. Hoxon. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang huling bahagi ng akdang Ang Alaga. Kailanman ay hindi pumasok sa isipan ni Kibuka na kainin ang alagang hayop. Iniisip niya kung saang bahagi ng siyamba ililibing ang alagang hayop. Sinabi niya na ang pagkain ng isang napamahal na alaga ay isang barbarong gawain. Naisip niya na naguhukay na siya ng alaga. Natitiyak niyang hindi siya tutulungan ng mga taga-kalsada na gawin ito. Sa bandang huli, naisip niya na bakit hindi magkaroon ng bahagi ang kanyang mga kapitbahay sa niyang alaga. Sila naman ang nagpakain sa nasabing alaga. Dinala sa Gogombola headquarters ang nasabing alaga ni Kibuka at ipinahati-hati ito sa askaris na naroroon. Sino man ang may gustong kumain ng baboy ay pumunta roon bago mag-ikapito ng gabi. Ayon kay Musisi na siya nang nag-asikaso sa nababoy. Sa pagbalik ni Kibuka sa kanyang tahanan, ginamot niya ang kanyang balikat ng gamot na karaniwang ginagamit niya sa anumang sakit na nararanasan niya. Umupo siya sandali habang umiinom ng tsaa. Maaga siyang natulog at nagising sa magandang sikat ng araw. Nasabi niya sa kanyang sarili na ito ang pinakamaganda niyang pagtulog at nasiyahan siya pagkatapos ng maraming buwan na nagdaan. Dumating si Musisi habang papaalis na si Kibuka upang tignan kung ang pata ng alaga niyang baboy ay nadala kay Yosefu at Miriamo. "Di pa sir, ngayon pa lamang dadalin doon. Ibig ba ninyong sumabay na sa akin pagpunta roon?" Pumayag si Kibuka na makisabay. Tinanggihan naman niya ang laman ng baboy na dinala sa kanya ni Musisi. "Iyon na iyon anak, hindi ako mahilig kumain ng baboy." Kinuha ni Miriamo ang pata ng baboy at ang interes naman ni Yosefu ay ang mga detalye ng aksidenteng naranasan ni Kibuka. Pinilit ni Yosefu at Miriamo na mananghalian sa kanila ang dalawa. Kailangan dumalo sa isang pulong ni Musisi sa Mengo, kaya si Kibuka na lamang ang iniwan. Marami na pag-usapan sina Kibuka at Yosefu. Matagal silang hindi nagkita kaya magiging masarap ang pagkain nila ng pananghalian. "Talagang napakahusay mong magluto, Miriamo," wika ni Kibuka habang naglalagay ng maraming pagkain sa kanyang pinggan. "Napakalambot ng baboy na iyon na parang isang manok at napakasarap pa," pahayag naman ni Miriamo. Ay ilang sandali na nalulungkot siya sapagkat alam niya na karne ito ng mahal niyang alaga at masaya niyang kinakain ito. Ngunit sandali lamang ito at patuloy pa rin niyang nilalagyan ng karne ang kanyang pinggan. Natatawa siya sa sarili at alam niya na hindi na siya maglalakad tuwing hapon at sa halip makakatulog na siya ng maayos. Dito na nagtatapos ang akdang Ang Alaga na isinalin sa Filipino ni Professor Magdalena O. Hoxon. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!